Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2221. Hindi kanya tunay na banal, kaya hindi mo na kailangang makinig sa kanyang mga salita. Tulad ng nakikita mo, ang aking kapatid na babae ay, sa katunayan, ay walang paggalang sa iyo. Isang sangla ka lang. Pinlano niyang ayalay ang iyong buhay para matupad ang kanyang D***manbo kasayon. Lahat ng sinabi niya ay mali. Isa siyang drama queen sa huli. Hindi pa huli ang lahat para tumigil na kayo, baka maubos ng spell formation ang inyong laman, dugo, at kaluluwa. Maaari kitang tulungan na mawala pansamantala sa kanyang kontrol at magbukas ng daanan para umalis. Ang mga salita ni Artemis ay labis na nagulat kina Alex at Donovan. Sa epekto ng cetro at gintong kalasag, naramdaman nila ang chi sa kanilang mga katawan na patuloy na umaagos palayo. Ang chi ay umaagos palayo sa sandaling ito, ngunit hindi ba iyon ay katumbas ng pagkawala ng kanilang mga buhay matapos ang chi? Walang gustong mamatay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Athena. Magiging maayos din kayo. Tumahimik ka na lang dyan. Dinagdagan niya ang output. Pinaga niya ni Artemis ang mystic art. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakababatang kapatid na babae ni Athena, kaya hindi siya mahina sa anumang pamantayan. Kahit na siya ay nalinlang at nakulong sa loob ng Rashomon, nasa kanya pa rin ang kanyang trumpo. Iniluwa niya ang isang sinag ng asol na liwanag mula sa kanyang bibig, isang mahiwagang kayamanan. Agad itong nawasak sa sarili, inalog ang espasyo at pinasabog ang isang special na butas mula rito. Pitch black, walang nakakaalam kung saan ito humantong. Pansamantalang hindi pinaganya ng pagsabog ang confinement spell kina Alex at Donovan. Pumunta ka, sigaw ni Artemis. Sa sumunod na segundo, muling nagliwanag ang gininto ang liwanag kay Athena, na bumalot kina Alex at Donovan. Swoosh! Tumalon si Donovan dito. Medyo mabagal si Alex dahil medyo natakot siya sa mga siksik na abyssal demon bugs kay Artemis. Subconsciously, naisip niya na may malubhang kahihinatnan kung susuko siya sa pagtulong kay Athena pagkatapos makinig sa mga salita ni Artemis. Gayunpaman, ang uri ng labanan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi maaaring salihan ng isang mahinang tulad niya. Gusto pa niyang manatiling buhay. Marami pa siyang tao at bagay na hindi niya kayang bitawan. Kaya naman, tumalon din siya sa spatial black hole. Gayunpaman, ang gayong kabaitan ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng pagkakataon, dahil binasag ni Athena ang spatial black hole. Kung si Alex ang susugurin ngayon, malamang ay mapugutan siya ng ulo. Edman, ako talaga ang pinakakawawa. Huli na para magsisi si Alex. Bakit naging malambot ang puso niya? Hay ganda, gusto mo bang magpasabog ng isa pang daanan para makaalis din ako? Nagmamadali niyang sabi kay Artemis. Ngumisi si Artemis. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Bagamat nawala ang isang kalasag, sapat na iyon para mapasaiyo ka. Bibigyan kita ng maluwalhating kamatayan. Noon lang napansin ni Alex na kinuha ni Donovan ang gintong kalasag ni Athena. Nang makitang si Artemis ay naging walang takot at muling nanigas dahil sa malakas na pag-alalay, si Alex ay nagsimula na ring magdesisyon. Mabuti, ikaw lang ang lapdog ng Undead Queen na iyon. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Kahit na ang Undead Queen ay kailangang lumuhad kung siya ay lalapit, pabayaan ang isang lingkod na tulad mo. Ano ang sinabi mo? Galit na galit si Artemis. Kung ang mga titig ay maaaring pumatay ng mga tao, si Alex ay namatay ng maraming beses. Nagkatinginan sila ni Alex. Ngayon, ang paga ng mga ipinagbabawal na spell na nabuo ng 79 na mga gintong core sa kanyang katawan ay umiikot ng ligaw. Nakangiti niyang sabi ko, you're someone else's lapdog. Woof, woof, woof. Paano naman? Lumabas ka at kagatin mo ako kung sa tingin mo kaya mo. Pagkasabi noon, sinabi niya kay Athena, Maskara, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Makikipagtulungan ako sa iyo ng buo at sisiguraduhin kung papatayin ang taksil na ito ng sangkatauhan. Sinabi ni Athena, hindi ko siya papatayin. Si Artemis ay ang aking maliit na kapatid na babae. Gusto ko lang siyang tulungan na maglinis. Humagalpak ng tawa si Artemis. Mortal brat,
Narinig mo ba yon? Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataon. Hintayin kitang patayin. Mapapatay pa rin kita kahit na purified na ako. Napakamot ng ulo si Alex at napabuntong hininga, ibig sabihin wala nang puwang para sa negosasyon. Nagsanib puwersa kayong magkapatid para linlanggan ang isang tapat na lalaking tulad ko. Pagkasabi noon, bigla niyang ibinato ang cetro sa lupa na may kalabog. Nabawi na niya ang kanyang kalayaan. Kabanata 2222. Klang. Itinapon ni Alex ang gintong cetro ni Athena sa lupa na para bang ito ay isang basura. Natatalo ako. Tapos na ako dito. Napatulala si Athena. Himi-own goddess, sama ng hindi gumana. Ito ay imposible. Ang paglilinang nitong munting lalaki na nauna sa akin ay hindi pa umabot sa yugto ng immortalisasyon, kaya paano siya nagkaroon ng kakayahang iyon? Gayunpaman, matapos mawala ang basbas ng cetro sa kamay ni Alex, ang presyon ni Artemis ay bumagsak ng husto, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng pagkakulong ni Rashomon ng sabay-sabay. Kaya naman, mabilis siyang makakatakas sa Hala kapag na-activate niya ang Mystic Art. Nagmamadaling kinuha ni Athena ang cetro, ginamit ito para harangin si Rashomon. Gayunpaman, ito ay lubhang nakakapagod dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang mga pakpak habang ginagamit ang cetro. Bukod dito, masasabi ng isang tao na ipinaglalaban ni Athena ang kanyang buhay. "Dummy, I don't harbor any ill intention against you," sabi niya kay Alex. "Bilisan mo, halika at tulungan mo ako saglit. Nakita mo na rin sila. Ang Abyssal Demon Bugs kay Artemis ay kasuklam-suklam. Kung ang mga bagay na ito ay hahayaang umunlad sa kalooban, ang mga tao ay mapapawi. Kaya, ang mga kulisap ng demonyo sa kanya ay dapat na dalisean." Ngumisi si Alex. "Ano? Dapat ko bang hintayin na dumating siya at patayin ako noon? Huwag mong hayaang lokohin ka ng mga salita niya ngayon. Nawala na siya ngayon sa sarili matapos kontrolin ng mga demonyo ang kanyang isip. Kapag tapos na ang paglilinis, siguradong hindi ka papatayin ni Artemis." "Ipinapangako ko." Nagkibit balikat si Alex. "Sa palagay ko ito ay isang bagay na dapat pangasiwaan ninyong magkakapatid sa inyong sarili. Ang isang tagalabas na tulad ko ay hindi dapat makilahok." Binalak niyang ilantad ang 10-point forbidden spell kanina. Sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ni Athena ay sa halip ay dumami pagkatapos niyang gamitin ang cetro, na naging dahilan upang mahulog si Artemis sa mas mahirap na kalagayan. Kaya naman, natural na hindi niya kailangang ibunyag ang kanyang mga sikreto. Nakaharap sa isang sinaunang Diyos, ang panganib ay masyadong malaki. Hindi siya pumunta at nagpaabot ng kamay. Sa halip, mabilis niyang tinipon ang mga batas na bato sa lupa. Masyado silang marami. 10,000 batas na bato ang nakatambak na parang basura sa lupa. Ang galing. Pagkatapos kong mangolekta ng mga batas na bato, magpapalusot na lang ako. Wala akong pakialam kung magpatayan kayong magkapatid. Akala niya. Lumingon siya pagkatapos kunin ang huling batas na bato, napansin lamang niya ang mga linya ng pulang bitek na lumilitaw sa katawan ni Athena. Tila hindi na makayanan ng kanyang katawan ang banal na kapangyarihan muli, tulad ng dati. Samantala, napasigaw si Artemis sa sobrang takot. "Athena, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Sinusubukan mong sunugin ang banal na pinagmulan para manatili ako rito sa pamamagitan ng puwersa kahit na mamamatay ka na. Wala akong choice, Artemis. Kung hindi kita matutulungang maglinis, maipapanatili ko lang dito magpakailanman. Hinding-hindi kita papayagan na maging lapdog ng Undying Clan at magdulot ng malaking pinsala sa mundo. Huwag kang matakot, nandito si Sis para samahan ka. Hindi ka mag-iisa kahit patay ka na. Baliw ka." Gayunpaman, nakita niya na patuloy na sinusunog ni Athena ang kanyang divine source. Samantala, ang kanyang enerhiya ay pinagpala sa Rashomon. Pagkaraan ng ilang sandali, mawawasak talaga siya kasama nito. Tumingin siya kay Alex, ang tanging naruroon na makakatulong sa kanya. "Brat, hoy, taong brat, kinakausap kita. Halika at tulungan mo ako. Kung tutulungan mo akong pigilan siya, tatanggapin ko ang isang kahilingan mula sa iyo. Maaari kitang basbasan ng dugo ng Diyos upang angkinan mo ang linya ng dugo nito at maging miyembro ng banal na tribo. Ang mga tao ay maaari lamang manabik sa isang bagay na tulad nito sa kanilang mga panaginip,
isang kapalaran na maaari mo lamang makatagpo ng isang beses sa isang buhay. Natigilan si Alex saglit, bigla niyang naalala ang alamat tungkol sa Olympus. Hindi kaya kayo tunay na tao. Nagulat si Alex. Noong una, hindi kami tao, kami ay mula sa banal na tribo, pagmamalaki ni Artemis. Alam mo ba kung ano ang isang banal na tribo? Ang banal na tribo ay likas sa isang mataas na kabayo, na nakatingin sa mga mortal. Kayong mga tao, sa kabilang banda, ay parang langgam lang, bahagi ng ating minamaliit. Ngumisi si Alex. Kung gayon, bakit maging isang lapdog para sa Undying Clan? Nagmakaawa ka pa sa langgam, tulad ko. Si Artemis ay labis na nainsulto. Kung magagawa niya, matagal na niyang sinampal ang kasuklam-suklam na langgam na ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang umasa sa kanya ngayon. Mabuti kung ayaw mong maging miyembro ng banal na tribo. Tingnan mo, maganda ba ako? Masasabi ko sa iyo na ako ang pinakamagandang babae sa santuwaryo. Kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, maaari kitang pakasalan at ipanganak ang isang banal na tagapagmana. Umiling si Alex. May asawa na ako. Ako ay isang tao na hinding-hindi mo makukuha. Nagalit si Artemis hanggang sa gusto na niyang samuka ng dugo. At saka, dumura talaga siya ng dugo. Hindi biro ang pag-atake ni Athena. Ang bilang ng mga demonyong bug sa kanyang katawan ay patuloy na dumarami. Maraming mga demonyong bug ang naging itim na ambon sa ilalim ng paglilinis ni Athena at tumagos sa paligid niya, tumangging kumalat. Sa sandaling iyon, sinaktan si Alex ng isang salpok. Kabanata 2223. Matapos makabuo ng selyo gamit ang kanyang mga daliri, inilabas ni Alex ang isang malaking kabaong mula sa kanyang noo. Ito ang eksaktong Soul Collection coffin na ipinasa sa kanya ni Saitigarba. Nayanig ang Soul Collection coffin ng ang Abyssal Demon Bugs sa katawan ni Artemis ay naging isang malaking masa ng lumulutang na itim na ambon matapos talunin ni Athena kanina. Narinig ni Alex ang tawag nito. Sa sandaling ito, lumitaw ang Soul Collection coffin. Lumitaw ang isang siwang sa makapal na berdeng takip ng kabaong, sinipsip ang lahat ng karumal-dumal na itim na ambon ng nakamamatay na chi papunta sa Soul Collection coffin. Noon lang biglang naalala ni Alex na kanya iyon. Hindi simple ang Soul Collection coffin, at may nakahiga sa loob, ang kanyang alagad, si Anna Coleman mula sa Divine Constabulary. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ito. Nakita niyang hindi sumalakay ang nakamamatay na chi sa katawan ni Anna, ngunit nasipsip agad ito ng Soul Collection coffin. Nakasuot ng itim at puting terno si Anna sa loob ng kabaong, isang mapayapang tingin ang nagpapalamuti sa kanyang mukha. Anna. Samantala, ikinagulat din ito sina Athena at Artemis. Ano ito? Maaaring makuha ng kabaong mo ang pinagmulan ng Abyssal Demon Bugs. Natigilan si Athena saglit, tapos, bigla siyang tumawa. Artemis, hindi mo kailangang mamatay. Hindi nakaimik si Artemis. Gayunpaman, ang pinagmulan na sinunog ni Athena ay masyadong makapangyarihan. Hindi na niya ito maibabalik. Nagising ang tunay na Diyos. Ang hininga ni Athena. Sa sumunod na segundo, biglang nagliyab ang katawan ni Athena. Ang kanyang buong katawan ay sumambulat ng gininto ang liwanag, at ang apoy ay tumaas sa kalangitan. Isang malaking figure ang bumungad sa kanyang likuran. Iyon ang orihinal na hitsura ni Athena, na may isang pares ng malalaking pakpak na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mahabang sibat at ang gintong kalasag ay nasa kanya rin. Sis, baliw ka ba? Hindi, sigaw ni Artemis. Dahil ang Soul Collection coffin ay humigop ng napakaraming nakamamatay na chi, ang isipan ni Artemis ay nagsimulang gumaling ng kaunti. Artemis, ito ang tanging paraan para iligtas ka. Wala na masyadong oras. Gagamitin ko ang natitirang kapangyarihan para ibalik ka sa santuwaryo para magkaroon ka ng ganap na muling pagsilang. Dummy, sigaw niya kay Alex gamit ang huling boses niya. May gusto akong ipagkatiwala sa iyo. Kunin ang aking Earth Scepter at ipadala ito sa Olympus. Nandoon ang aming santuwaryo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, namatay ang bagong katawan ni Athena. Ang napakalaking gintong figure ay naging daloy ng liwanag at sumugod sa katawan ni Artemis. Buzz! Nag-vibrate ang itim na ambon. Ang Soul Collection coffin ay muling sumipsip ng napakaraming nakamamatay na chi. Si Artemis, na natakpan ng mga demonyo kanina, ay nakabawi sa kanyang walang kamali-mali, patas na hitsura.
Pumikit siya at kumawala kay Rashomon sa isang kisap mata. Sa isang maikling sandali, pinunit niya ang isang walang laman na lamat. Ang lamat ay iba sa mga normal na void rift dahil ito ay kulay ginto. Casual na binato ni Artemis si Alex ng isang bagay. Sa sumunod na segundo, sumugod siya sa walang laman na lamat at nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Klang! Ang Earth Scepter ay nahulog sa lupa. Kabanata 2224. Buzz. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alex na parang sumabog ang kanyang isip. Ang Golden Void Rift na pinasok ni Artemis ay naglalaman ng nakakatakot na pinakamataas na enerhiya. Sa sandaling pinasok niya ito, ang asol na damit sa kanyang katawan ay nagkapira-piraso, naging alikabok. Kaya naman, ang huling nakita ni Alex ay ang perpekto, Mazeland, puting nyebe na katawan ni Artemis. Nakita pa niya ang puwete nito. Maaari bang humantong sa santuwaryo ang gintong walang laman na lamat na ito? Nakakatakot. Ang nakita lang ni Alex ay hindi lamang ang mga punit na damit ni Artemis, ngunit ang ilang mga accessories sa kanyang ulo at mga mahiwagang kayamanan ay naging slag, na nagpapakita ng lakas ng espasyo. Ang lamat, gayunpaman, sa lalong madaling panahon na wala. May hawak na bagay si Alex sa kamay niya. Ito ang ibinato sa kanya ni Artemis bago sumugod sa lamat. Hindi ito ang cetro ni Athena kundi isang bato. Tila ito ay isang sirang piraso ng bato, at ito ay napakabigat. Kahit na ito ay isang maliit na bato na hindi hihigit sa isang hinlalaki, ang bigat nito ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Kahit na sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Alex, halos hindi niya ito mahawakan. Bueno, kahit na tumimbang ito ng higit sa 110,000 libra, madali itong nahawakan ni Alex. Sa madaling salita, ang batong iyon na kasing laki ng hinlalaki sa harap ng kanyang mga mata ay tumitimbang ng higit sa 110,000 libra. Ngayon lang, parang ginamit niya ang bagay na ito para buksan ang kawalan. Nang maalala ni Alex ang mga nakaraang pangyayari, lalo siyang naniwala na ang bato ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Nais din niyang makita kung magagamit niya ang gamit para mapunit ang kawalan. Gayunpaman, nabigo siya. Gumamit siya ng iba't ibang pamamaraan mula sa chi, mula sa divine sense hanggang sa isang diskarteng tumutulo ng dugo para kilalanin ang master nito, ngunit walang resulta. Tumangging magbigay ng anumang reaksyon ang kakaibang batong ito. Gayunpaman, maaari niyang isipin na ang piraso ng batong ito ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Kung hindi, si Artemis, na nasa ilalim ng kontrol ni Athena, ay hindi ihahagis sa kanya ang bato sa huli. Iniligpit niya ang bato at pansamantalang inilagay sa loob ng storage ring. Pagkatapos, pinulot ni Alex ang gintong cetro na naiwan ni Athena. Sa pagkakataong ito, sa sandaling hawak ni Alex ang cetro, naramdaman niya ang lahat bago magbago ang kanyang mga mata, na para bang pumasok siya sa ibang oras at espasyo. Ang nakita niya ay isang kalawakan ng mga maringal na gusali na may matataas na hagdan at matayog na dambana na itinayo sa gitna ng mga bundok at burol. Ang sinaunang ngunit misteryosong dambana sa harap ng kanyang mga mata ay medyo kahawig ng estilo ng Sunset Shrine. Isang puting, malaking kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kanyang ulo. Boom! Isang pagsabog sa hangin ang bumasag sa katahimikan. Isang misteryoso, nagninangas na pulang ilaw ang biglang lumitaw sa silangan ng kalangitan. Parang bulalakaw, nabasag nito ang kawalan, kumislap sa kalangitan, at nabasag pa ang ilang taluktok ng bundok bago tuluyang bumagsak sa malalim na bundok. Nakita ni Alex si Athena. Isa itong babaeng kulay lila na may nakamamanghang kagandahan. Natagpuan niya ang lokasyon ng bulalakaw at nakita ang pagbabago-bago ng enerhiya na may bahagyang ningning sa loob ng malaking bunganga na nagbuga ng puting usok. Nagtataka namang naglakad si Athena at pumulot ng bato. Kabanata 2225. Ang batong ito ang bahagyang kumikinang. Ang batong ito ang nakuha ngayon ni Alex. Habang nagpapatuloy ang mga eksena, maraming bagay ang nakita ni Alex. Nakita niyang pinulot ni Athena ang bato at inilagay sa kanyang cetro. Si Athena ay nakakuha pa ng ilang uri ng kapangyarihan mula sa bato at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay sumulong ng mabilis. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa una ay mahina nang siya ay nasa lugar kung saan siya nagmula. Masasabing nasa rock bottom siya. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang tulong ng mahiwagang bato, siya ang naging pinakamataas na mandirigma doon.
Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay kilala bilang sanctuary. Gayunpaman, isang hindi inaasahang insidente ang naganap isang araw. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang banal na kapangyarihan sa buong sanctuary ay mabilis na nabawasan. Sa una, ang sanctuary ay maaaring makakuha ng muling pagdadagdag ng banal na kapangyarihan mula sa malayong mabituing kalangitan sa pamamagitan ng ilang kakaibang pamamaraan. Ang malayong mabituing kalangitan ay ang tinubuang bayan ni Athena at ng iba pa. Gayunpaman, mula noong araw na iyon, ang sanctuary ay hindi na maaaring makuha ang banal na kapangyarihan. Bilang bahagi ng banal na tribo, si Athena at ang mga miyembro nito ay hindi mabubuhay kung wala ang muling pagdadagdag ng banal na kapangyarihan. Sa pagbaba ng banal na kapangyarihan, ang mga katawan ng tribo ay unti-unting hangina hanggang sa puntong ang sanctuary ay malapit ng maging hindi angkop para sa kaligtasan. Gayunpaman, wala silang ibang lugar na mapupuntahan maliban sa sanctuary. Sa katunayan, ito ay dahil sila ay mga miyembro ng tribo na pinalayas ng banal na tribo. Ang nakakapagtaka lang ay mukhang hindi apektado si Athena sa anumang paraan. Hindi lang siya nanghina, ngunit ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay lalong lumakas. Kasabay nito, maayos din ang pisikal na kalagayan ng hindi mapaghihiwalay na kapatid na babae ni Athena, si Artemis. Lumipas ang oras, makalipas ang ilang buwan. Ang banal na kapangyarihan sa loob ng sanctuary ay naging mas mahina, ngunit hindi pa rin ito nakakakuha ng bagong banal na kapangyarihan. Sa oras na iyon, ang master ng sanctuary, na siya ring ama ni Athena, ay nagpasya na aisil ang sanctuary. Sa ganitong paraan lamang nila mapangalagaan ang buhay ng mga miyembro ng tribo hanggat maaari. Samantala, ipinagkatiwala ng mga miyembro ng tribo ang dalawang malusog na kapatid na babae, sina Athena at Artemis, ng isang mahalagang gawain na lisanin ang sanctuary at humanap ng paraan para sa lunas. Ang mga eksena ay hindi magkakaugnay. Baka sila ang gustong ipakita ni Athena kay Alex. Sa wakas, nakita niya sina Athena at Artemis na natuklasan ang isang malaking sinaunang libingan. Sa pagbabago ng eksena, tila nakita ni Alex ang dalawang malalaking sinaunang salita na nagsasabing, Human Sovereign. Natuklasan kaya ni Athena at ng kanyang kapatid ang Human Sovereign Tomb. Nagulat si Alex. Pagkatapos, nakakita si Athena ng isang spell formation. Ang kakaibang bato na nakuha niya mula roon ay nagkaroon ng masiglang reaksyon. Pagkatapos, ang dalawang magkapatid na babae ay hindi maipaliwanag na dumating sa Infernal Realm. Sa Infernal Realm, ang dalawang magkapatid na babae ay nakatagpo ng pag-atake ng isang misteryosong tao. Sa katunayan iyon ay isang puppet immortal. Pagkatapos noon, pagkatapos mahuli ng mga puppet immortal si Artemis, ang nasugatan na si Athena ay nakilala ang isang lalaki. Siya ang master ng Brahman sect. Iniligtas ng sect master na ito si Athena at sinabihan siya ng maraming impormasyon kasama ang pinagmulan ng mahiwagang bato na nakamount sa kanyang cetro. Ang batong iyon ay isang fragment ng Six Eternities. Isa ito sa mga fragment na nakakalat sa buong mundo matapos sirain ng Grand Emperor Rowan ang Six Eternities. Nakapasok lang sina Athena at Artemis sa Infernal Realm dahil sa fragment na ito. Dito natapos ang impormasyon sa cetro. Bagamat hindi ito kumpleto, inihayag nito ang mahalagang impormasyon. Halos maisip ni Alex ang mga hindi kilalang lugar. Gayunpaman, ang kasangkot na partido lamang ang makakaalam ng mas detalyadong nilalaman. Kaya, mabuting tao talaga si Athena. Ngayong ibinigay na niya sa akin ang fragment ng Six Eternities at bumalik sa sanctuary ng mag-isa, mabubuhay pa kaya siya ng normal. Hindi alam ni Alex at hindi rin ito mahuhulaan. Ang pagkakaiba ay masyadong malawak. Masyadong magkaiba ang kanilang estado ng pag-iisip at pananaw sa mundo, kaya mahirap para sa kanya na hulaan kung ano ito mula sa antas na iyon. Inilagay ni Alex ang cetro sa storage ring. Pagkatapos, inilagay niya ang corona, golden battlesuit, at soul collection coffin sa lupa. Sa wakas, tumingin si Alex kay Hermione sa lupa. Napakapalad ng babaeng ito. Ang mga tao ni Donovan ay patay na, ngunit siya ay buhay pa. Akmang lalakad na si Alex para tingnan ng malapitan ang kanyang kalagayan, may ilang mga yabag na humahampas. May pumasok. Kabanata 2226. Lumapit ang mga yabag. Hindi nagtagal, naglakad ang mga tao sa Sunset Shrine. Nakatayo doon, tumingin si Alex,
only to realize na kilala niya ang mga taong dumating. Sila ay mga taong nakapasok sa Infernal Realm pagkatapos matanggap ang imbitasyon ni Faceless kanina. May 9 na tao sa kabuuan. Samantala, si Lucille at Emmerich, na nakipag-usap ng maayos kay Alex, ay nakakagulat na nakalista sa mga tao. Nakikita niya ang mga bakas ng mga labanan sa ilang lawak sa kanilang mga katawan, at may ilang mga nasugatan. Siguradong nakatagpo sila ng Puppet Immortals sa daan. Nagulat ang mga tao nang makita si Alex na nag-iisa, walang pakialam na nakatayo sa gitna ng dambana, kasama ang mataas na upuan na minsang inupuan ni Athena sa likuran niya. Maya-maya, humikab ang babaeng tinatawag na Lucille at lumapit. Ay nako, ikaw pala, kuya. Kaya, matagal ka na rito. Gaano ka nakatagal dito? Inilahad ni Alex ang kanyang kamay. Tumigil ka, hindi kita kilala. Hindi ko kayang magsalita ng salitang kuya. Nanigas ang ekspresyon ni Lucille. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't napag-usapan namin ang lahat ng kami ay pumasok? Baka naiinis ka pa rin sa ginawa namin sa'yo noon. Pinilit kami ng Faceless na gawin ito. Nagpanggap lang ako. Hindi sumagot si Alex. Nanlamig ang mga mata niya. Dahil nasa kamay ni Alex si Nila, naglakas loob siyang kunin ang toro sa pamamagitan ng mga sungay at harapin ang mga taong tulad ni Donovan at Faceless. Pinili pa niyang labanan sina Athena at Artemis ng direkta, kaya hindi siya nagpakita ng respeto sa iilang eminent immortal na mga taong ito. Gayunpaman, hindi iyon naisip ng ibang mga tao. Ito ay isang magsasaka sa isang tradisyonal na damit. Tila narinig na ni Alex ang pagpapakilala noon, na sinasabi na ang taong ito ay pinangalan ng Rain Swallow, isang cultivator na nanghuhuli ng demonyo mula sa Profound Sect. Sa sandaling ito, sinilip niya ang paligid ng Sunset Shrine at sinabing, haha, ano ang silbi ng pakikipag-usap ng walang kaparerikan sa ganitong uri ng nilalang na parang langgam? Ang malaking shrine na ito ay mukhang napaka-misteryoso at sinaunang may ganap na magkakaibang mga estilo. Siguradong may maganda. Lahat, maghiwa-hiwalay at hanapin ito. Ito ay pag-aari ng makakahanap nito. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang grupo ng Siyam ay nagkalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga lobo, upang hanapin ito. Sa kasamaang palad, ito ay isang dambana na ginawa ni Athena. Dati, partikular itong nagbigay ng lugar para makapagpahinga si Athena sa loob. Maliban sa Goddess of Victory suit na taglay ni Athena, wala nang iba. Mula sa ibang pananaw, ang dambanang ito ay ilusyon. Isa itong dambana na makikita at mahahawakan lamang pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang dambana ay maglalaho sa abot tanaw kapag sumikat ang araw, kaya ang nakita ng mga tao ay magiging sira-sira pa rin. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga tao ay walang nakitang anuman. Kung tungkol sa Lost Stones kahit ano paman, matagal na silang inalis ni Alex. Sa kabilang banda, ang ipinagbabawal na lugar ng Rashomon na isinaaktibo ni Athena ay umaakit sa lahat ng Puppet Immortals. Pagkatapos, pinunasan silang lahat sa isang iglap. Sa wakas, kahit na ang dugo at laman ay natunaw din at itinapon sa pagbuo ng spell. Ngayon ang loob ng dambana ay malinis na walang anuman. Kahit na ang setup ng banal na bakal at hola sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng Rashomon ay nawala. Paanong wala talaga? Imposible. Ito ay ganap na imposible. Napakaganda at katangi-tangi ng dambanang ito. Ang may-ari ay talagang isang napakahusay na big shot. Kahit na may iniwan lang ang may-ari, ito ay higit pa sa sapat para sa amin. Sa tingin ko may nakatalo na sa atin. Ang mga salitang iyon ay malinaw na nakadirekta kay Alex. Sa isang iglap, lahat ng Siyam na tingin ng mga tao ay nakatutok kay Alex. Lumapit si Rain at sinabing, Brat, dali-dali mong ilabas ang mga bagay na nakuha mo sa shrine na ito, kung hindi, hindi ka magiging maayos. Maaari kitang ipadala upang salubungin si Hades gamit ang isang sword slash. Walang pakialam na sinabi ni Alex, hayaan mong payuhan kitang maging mabait, kung hindi, pagsisisihan mo ito. Tinatakot mo ba ako? Lumapit si Lucille upang maglaro ng mabuting pulis. Kuya, huwag kang tanga. Gaya nga ng kasabihan, ang kabayaran ng katakawan ay kamatayan. Hindi mo dapat mawala ang iyong buhay ng walang anumang dahilan para lamang sa ilang hindi makatarungang kapalaran. Bilasan mo at ilabas mo sila. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Sinulyapan ni Alex ang mga tao at sinabing,
Kung sasabihin kong hindi ko sila kinuha, maniniwala ba kayo sa akin? Mga PP asterisk sa lang ang maniniwala sa iyo. Ilabas mo agad sila. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hanapin lamang ang mahiwagang treasure storage sa kanya. Burahin ang selyo at ibuhos ang lahat ng ito upang tingnan. Hindi ba magiging malinaw ang lahat? Magandang ideya, sumasang-ayon ako. Ang nagsalita ng mga huling salita ay ang nakatatanda ni Lucille, si Emmerich. Pumunta ka. 2 tao sa 9 na tao ang nanguna at nagmamadaling lumabas. Kabanata 2227. Ang isa ay si Rain Swallow, habang ang isa ay si Emmerich Goldilocks. Huwag mo muna siyang papatayin. Buhayin mo siya, sabi ni Rain. Maraming puppet immortal na bangkay sa labas, ngunit wala man lang kaming nakitang piraso ng lost stone. Tanungin natin siya kung ano ang nangyayari. Sige. Agad na lumapit si Rain kay Alex at umatake gamit ang horsetail whisk, pinigilan si Alex. Samantala, nakipag-away kaagad si Emmerich gamit ang mga hubad na kamao. Nakatayo doon si Alex, hindi kumikibo. Iniisip pa ng karamihan na natakot ang taong ito. Pagkatapos ng lahat, siya, na may mahinang antas ng paglilinang, ay kailangang harapin ang magkasanib na pag-atake ng 2 eminent immortal expert, sina Rain at Emmerich. Kung ibang tao, ganoon din ang magiging reaksyon ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, biglang lumabas sa dibdib ni Alex ang isang Mayberdeng gininto ang parang buntot at sinampal ng malakas. Wham! Agad na pumutok ang horsetail ni Rain mula sa sampal. Hindi lang iyon, nabasag ng buntot ang depensa ni Rain at sinampal siya ng malakas sa mukha, na nagpalipad sa kanya. Samantala, si Emmerich, na bahagyang mas mabagal, ay nakatanggap ng isang malakas na suntok. Ang Maybird na gininto ang buntot ay naging isang matalim na espada, na tumusok sa kanyang lalamunan. Whoosh! Ang buntot ay binawi. Siyempre, iyon ang buntot ni Nila. Malakas na bumagsak si Emmerich sa lupa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, tiyak na hindi sila makakaligtas na may butas na lalamunan. Gayunpaman, si Emmerich ay isang mahusay na cultivator sa imminent immortal realm na may napakalaking life force at malakas na regenerative na kakayahan. Hindi siya namatay, ngunit napahawak lamang siya sa kanyang lalamunan habang desperadong humingi ng tulong kay Lucille upang mailigtas siya nito. Kung tutusin, hindi man siya pansamantalang namatay sa naturang pinsala, mamamatay pa rin siya kung walang mag-aalaga sa kanya. Sa kabilang banda, ang ibang mga tao ay tumingin kay Alex nang may pagtataka. Ano ang nangyayari? Nakita niyo ba talaga ang bagay na bumubulusok sa dibdib niya ngayon? Parang buntot. Anong uri ng buntot iyon? Demonyo ba talaga ang lalaking ito? Di asterisk man, para siyang demonyo. Lahat, sama-samang umatake. Galit na sigaw ni Rain na kakabangon lang. Malubhang nasugatan ang kanyang bibig, at nabali ang kanyang ilong dahil sa sampal. Matapos magdusa ng ganoong malaking pagkawala, paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, ang sitwasyon bago si Alex ay biglang nagbago sa sandaling ito. Isang Ben-Ares dragon na nababalutan ng berdeng gintong kaliskis ng dragon at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Napakalaki ng katawan. Ang pagtitig lamang dito ay magpapadala ng panginginig sa gulugad ng mga tao. Dagandong. Galit na umungol si Nila at nagunat ng dragon claw, sabay hawak sa kamay ni Rain. Pagkatapos, inipit niya ito sa lupa ng malakas. Gulat na gulat si Rain. Siya ay nanghuhuli ng mga demonyo sa buong buhay niya at kadalasang ipinagyayabang sa iba na gusto niyang mahuli ang isang dragon. Kahit na totoong dragon iyon, kailangan itong humiga sa harap niya. Ngunit ngayon, naipit ng dragon claw ni Nila si Rain sa lupa, at hindi siya makagalaw. Agad namang nabigla si Rain, hanggang sa namutla ang kanyang mukha at may umagos na ihi mula sa kanyang pantalon. Ito ay isang Ben-Ares dragon. Ito ang Ben-Ares dragon mula noon. Bakit kasama niya ang brat na ito? Hindi kaya pumirma ng kontrata sa kanya ang Ben-Ares dragon. Kabanata 2228. Nakakahiya na hindi tumugon sa uri. Dahil gusto nila ang storage ring ko, walang dahilan para hindi ko sila gusto. Nila, kunin mo lahat ng mahiwagang treasure storage sa kanila. Walang pakialam na sinabi ito ni Alex. Ngunit hindi niya hiniling kay Nila na patayin sila ng sabay-sabay. Hindi pa rin niya alam kung saan pupunta kung gusto niyang umalis sa Infernal Realm. Sa napakagandang pagganap ni Nila,
wala ni isa sa 9 na taong naruroon ang nang-ahas na harapin siya ng direkta. Gayunpaman, papatayin sila nito kung hihilingin niyang kunin ang mahiwagang imbakan ng kayamanan ng maagap. Talaga, sa sandaling kinuha nila ang mahiwagang imbakan ng kayamanan, ang lahat ay mukhang nawalan ng kanilang mga anak. Nakakadurog ng puso. Hinawakan ni Lucille ang kanyang singsing na imbakan, nag-aatubili na iniabot, at nagmakaawa kay Alex. Kuya, nandoon sa loob ng ring ang dot ko at pinaghirapang ipon, pakiusap ko. Maawa ka at huwag mo silang alisin, okay. Maaari mong hilingin sa akin na gawin ang anumang gusto mo. Kung sa tingin mo ay nahuhuli ng kagandahan ko ang iyong mga mata, gagawin ko. Agad na hinawakan ni Nila ang singsing na nasa kamay niya at ibinigay kay Alex. Bakit hindi mo sinabi kanina? Panginoon ko, narito ka na. Hindi man lang ito nilinggan ni Alex at iniligpit ito kaagad. Matagal nang binura ni Nila ang bakas ng kaluluwa dito. Noon lang, lumitaw ang unang kislap ng bukang liwayway sa kalangitan ng Infernal Realm. Dumating na ang pagsikat ng araw. Kasabay nito, ang Sunset Shrine ay hindi maaaring umiral sa ilalim ng araw o matugunan ang liwanag, na parang ito ay isang mirage. Sa sandaling sumikat ang unang sinag ng sikat ng araw sa dambana, unti-unting nawawala, nagtatago sa liwanag. Nakita nilang lahat na ito ay naging isang lawak ng sira-sira na mga guho. Paanong nangyari ta? Biglang nawala ang palasyo. Hindi naman dapat. Paano mangyayari ang kakaibang bagay? Nahawakan ko lang ang dambana. Iyan ay isang tunay na pag-iral, kaya talagang imposible na ito ay isang pekeng. Hindi kumibo si Alex. Sa katunayan, namangha siya sa napakalaking dambana na umiiral sa pagitan ng realidad at ilusyon, na para bang nakatago ito sa isang alternatibong dimensyon. Gaano karaming lakas ang kailangan nito? Kaya naman, ito ay isang uri ng himala. Gaano kaya kalakas ang mga miyembro ng banal na tribo tulad ni Athena at ng iba pa? Talagang inaabangan niya ito. May alam ba sa inyo kung paano makaalis dito? Tanong ni Alex. Walang sino man, gayunpaman, tila nakakaalam. Ang lahat ay nakapasok sa Infernal Realm sa unang pagkakataon, habang isang matandang lalaking pupe ang nagdala kay Alex dito. Maaari na niyang kumpirmahin na, sa katunayan, ang matandang lalaking pupe ay nasa ilalim din ng kontrol ni Athena. May nagsabi, "We'll go find Faceless right now." Siya ang nagdala sa atin dito, kaya siguradong alam niya kung paano makalabas. Sabi ni Alex, "There's no need to find him. Patay na siya." Ano? Patay na siya. Kung gayon, pumunta at hanapin si Donovan Orlando ng Sunshrine. Siya ang young master ng Sunshrine na may matayog na katayuan at walang katapusang mapagkukunan. Dapat may solusyon siya, suhestyon ng iba. Umiling muli si Alex. Hindi na kailangan pang hanapin siya. Si Donovan Orlando ay unang umalis sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan, samantalang ang iba pang mga disipulo ng Sunshrine ay patay na lahat. Ano? Kabanata 2229. Muling naghiyawan ang mga tao. Hindi ito dahil sa pagkamatay ng mga alagad ng Sunshrine, ngunit maaaring umalis kaagad si Donovan Orlando nang hindi dumaan sa teleportation portal. Ang gayong kakayahan ay sadyang napakalakas. Pagkatapos, narinig ni Alex ang tungkol sa kadakilaan ni Donovan mula sa mga salita ng karamihan. Siya ay isang beses sa isang buhay na henyo sa paglilinang at kilala bilang ang pinili. Dahil sa swerte, naakit niya ang lahat ng uri ng swerte at walang katapusang mahiwagang kayamanan sa kanya sa lahat ng paraan. Sinabi pa na ang Sunshrine, na sa una ay hindi isang makapangyarihang sekta, ay umakyat sa nangungunang mahusay na sekta sa Western Ridge dahil sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Donovan. Kahit na ang mga santuwaryo na may pamana ng 10,000 taon tulad ng Yorkshire Palace ay kailangang magpakita ng paggalang kay Donovan. Bukod dito, nagkusa silang ibigay ang banal na dalaga, si Ince Larkin, kay Donovan bilang kanyang kasosyo sa paglilinang. Ang banal na dalaga ng Yorkshire Palace ay magiging kasosyo sa paglilinang ni Donovan Orlando. Medyo nagulat si Alex. Hindi ba iyon ang hubad na babae na aksidente niyang nasungkit sa Yorkshire Palace? Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na siya ang magiging fiancé ni Donovan. Nakasuot pa rin siya ng bra ng Holy Maiden. Hey, sinubukan ng bastard na si Donovan Orlando na nakawan ang aking Chaos Beads. Kinalaban ko siya sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanya sa huli.
Ang paghihiganting ito ay hindi mabubure. Kung mahihirapan siya, ipapakita ko sa kanya ang bra para mainis siya. Minsang naisip ni Alex ang ganoong eksena, hindi lang siya nagkaroon ng konting anticipation, pero umaasa siyang darating ang lalaki para hanapin siya. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Lucille, noong dinala tayo ni Faceless kanina, nagmarka ako kung nandoon ba ang teleportation portal. Kung gayon, magmadali tayong bumalik upang tingnan. I don't want to stay in this hellish place for a moment longer, mahinang sigaw ni Emmerich. Ang buntot ni Nila ay tumusok sa kanyang lalamunan, ngunit nagawa niyang manatiling buhay sa matinding kahirapan. Ngayon, hiling niya na sana ay makabalik na siya sa sekta para hindi na niya muling makilala sina Alex at Nila. Na-trauma siya nito ng husto. Hindi man lang ninais ni Alex na patayin ang mga taong ito. Ngayong gabi, higit sa sapat ang mga patay sa Sunset Shrine. Lumingon si Alex para tingnan si Hermione. Nakapagtataka, gumaling na ang sugat sa katawan niya. Ang kapangyarihan ng mga batas na umiral sa kanyang sugat ay kakaibang naglaho. Si Nila, na muling bumalik sa anyo ng babae, ay nagsabi sa pamamagitan ng telepathy, nang i-activate ni Athena ang formation blueprint sa ipinagbabawal na lugar ng Rashomon kanina, tiyak na pinukaw niya ang mga batas at nilinis din ang kapangyarihan ng mga batas sa kanyang sugat. Napakaswerte ng babaeng ito. Matyaga siya. Maya-maya, parang may natuklasan siya. Ang babaeng ito ay tila mula sa tribo ng Ninetales. Napangiti si Alex. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya tinanggap ni Xena Stormer bilang isang alagad. Oo nga pala, may nakita akong senior dito. Siya ang disipulo ng aking ama dito, at siya ay mula rin sa linya ng Ninetales. Sinuri ko ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ito ay lubhang kakilakilabot. Bilang karagdagan, ang taong ito na nagngangalang Hermione Yggdrasil ay miyembro ng Plenilun Sect. At, sabi ng chismis na ang nagtatag ng Plenilun Sect ay si Chantel C., isang eksperto mula sa Phoenix Sect noong sinaunang panahon. Napabuntong hininga si Nila. Chantel C., tanong ni Alex, kilala mo siya? Umiling si Nila. Nakarinig ako ng mga chismis, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Siya ang unang asawa ni Grand Emperor Rowan at kilala bilang Ninetales Empress. Kahit na hindi siya isang Heavenly Emperor, hindi siya gaanong naiiba sa kanya. Sa hindi inaasahan, nakapagtatag pa siya ng isang sekta dito. So, she must be a supreme big shot, right? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pag-iral na maaaring magdala ng hindi mabilang na mga santuwaryo sa kanilang mga tuhod sa pamamagitan lamang ng paglalahad ng kanyang pangalan. Sa halip ay nagulat si Alex sa sinabi ni Nila. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalalim ang background ni Chantel. Sa sandaling iyon, tuluyang nagising si Hermione. Nang maglaon, nagkaroon ng pagkakataon si Alex na magtanong sa kanya. Hermione Yggdrasil, tanungin kita. Noong pinilit ng iyong Plenilun Sect ang pamilya Yuzoro at ako na umatras sa Misty Swamp, ano ang nangyari sa pamilya Yuzoro pagkatapos? Dahil kagigising lang ni Hermione ay medyo nalilito pa rin siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ako, okay. Tumanggo si Alex. Oo, ayos ka lang. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nagkibit balikat si Alex at naisip, sa katunayan, maswerte ka. Ngunit tiyak na hindi ko ito itatanggi. Nakahantad ang katawan ni Hermione habang punit-punit ang kanyang damit. Kaya, dali-dali siyang naglabas ng isang piraso ng damit mula sa mahiwagang imbakan ng kayamanan upang takpan ang sarili. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pang pamilya Yuzoro, ngunit nakuha ng Plenilun Sect si Frostine Yuzoro. Kabanata 2230. Ano? Nagulat si Alex. Kung nakuha ng Plenilun Sect si Frostine, mabubuhay pa kaya siya noon? Kailan siya nahuli? Paano siya nahuli? Kaugnay nito, walang itinago si Hermione Yggdrasil nang hindi niya alam kung nagpapasalamat siya kay Alex sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Hermione kay Alex na pagkatapos siyang iligtas ni Xena, nagpakita siya kaagad sa labas ng Misty Swamp. Nahuli si Frostine nang makilala niyang muli ang master ng Plenilun Sect, si Jensen Springer. Nabalitaan niya na si Frostine ang nagkusa na mahuli para mailigtas ang kanyang kapatid. Wham! Binasag ni Alex ang lupa gamit ang isang suntok, at biglang naghukay ng napakalaking butas. Napakabait ng senior sa kanya. Ito ay pareho para sa pamilya Yuzoro. Bagamat may ilang dissident sa pamilya,
Karamihan sa kanila ay iginagalang siya, ang iyong master. Ang matanda, lalo na, at ilang mga kaapu-apuhan ay handang bayaran ang halaga ng kanilang buhay para sa kanyang kapakanan. Totoo rin na kung hindi dahil sa kanyang presensya, maaaring maayos pa ang pamilya Yuzuru. Kailangan ko siyang makita, patay o buhay. Kung may nangyaring sakuna kay Senior, ipapalibing ko ang buong Plenilon sect kasama niya. Asterisk. Ang Infernal Realm ay hindi malaki. Hindi bababa sa hindi katugma sa Spiritual Valley Dungeon na pinasok niya sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang makatarungang lugar upang aisil ang mga puppet ng Brahman sect. Ang labanan ni Athena ay tila dinala ang lahat ng kontaminadong puppet immortals sa Sunset Shrine, na hindi man lang sila nakatagpo ng kahit isang papel ng hinanap ng grupo ang marka ni Lucille. Makalipas ang kalahating araw, dumating ang mga tao sa destinasyon. Sa sandaling makarating sila, alam ni Alex na natagpuan nila ang tamang lugar. Nagkaroon ng malakas na pagbabago-bago ng spatial attributed energy. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng formation blueprint para sa teleportation portal. Habang nakatayo sa formation blueprint, napansin ni Alex na nagbubuga ng init at nanginginig ang fragment ng 6 eternities na ibinigay sa kanya ni Athena. Dapat ay may naramdaman ito at nag-trigger ng chain reaction, na naging dahilan upang lumiwanag ang mga komplikadong pattern ng talisman ng pagbuo ng blueprint sa lupa. Ito ay, ano ang isang komplikadong pagbuo ng blueprint? Ito ay kahit 100 beses na mas advanced kaysa sa pagbuo ng blueprint rune na inukit ng Crazy Crone. Ito ay walang alinlangan na minsan sa isang buhay na pagkakataon. Agad na isinantabi ni Alex ang lahat ng nakakagambalang kaisipan at itinoon ang kanyang isip. Nakipag-ugnayan siya sa mundo upang makamit ang ganap na katahimikan. Tila ang mga monghe na iyon sa pagmumuni-muni. Ngunit sa isang mas malalim na kalagayan. Ang mga ron ng formation blueprint ay mabilis na lumiwanag habang sumusunod sa isang tiyak na hindi maipaliwanag na pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, naramdaman ni Alex na ang pagkakasunod-sunod na ito ang tunay na core ng pagbuo ng blueprint. Ngayon, wala siyang paraan para unawain ang mga ito ng isa-isa, ngunit maaari niyang itatak ang prosesong ito sa kanyang isipan sa pamamagitan ng kanyang superior memory. Buzz. Unti-unting bumukas ang isang teleportation portal nang lumiwanag ang lahat ng rune. Binuksan ni Alex ang magkabilang mata at binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Kasalukuyan niyang naiintindihan na ang isang fragment ng 6 eternities ay inilibing sa ilalim ng formation blueprint. Sa kabaligtaran, ang kinakailangang kondisyon para ma-activate ang spell formation ay ang pagkakaroon ng fragment ng 6 eternities. Ngayon, biglang may naintindihan si Alex. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit maaaring alisin ng Faceless Dweller ang mga tao sa Infernal Realm ng mas maaga ay dahil sa pagsang-ayon ni Athena. Nagbigay pa siya ng kamay. Kung hindi, ang portal ng teleportasyon ay hindi kailanman magbubukas. Kaya naman, gumawa si Athena ng avatar para lumabas bilang mask at pumasok sa team ng Faceless. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin iyon ni Athena. Ngayong patay na siya, hindi alam kung nabubuhay pa ang kanyang kaluluwa. Ang lahat ng ito ay naging medyo misteryo. Para naman sa Faceless. Oh well, iyon ay, sa katunayan, si Artemis. Ngunit bakit siya tumakbo palabas para ipatawag ang napakaraming tao sa Infernal Realm? Isa na namang misteryo iyon na hindi niya mahanap ang sagot. Whoosh! Dumaan muna si Alex sa teleportation portal. Forget what they doing, keep on doing. Oh,